Dave POV. I parked my car in the parking area when I reached the hospital. Mabilis naman na bumaba ako and I walked towards the entrance. Diretsyong naglakad lang ako patungo sa elevator, at pagkapasok ko ay pinindot ko kaagad ang floor where my office is. Good morning Dr. Benson, my nursing assistant greeted me. But I just nodded my head and entered my office. Hinubad ko ang coat ko at pinalitan ito ng doctor's robe. I took a deep breath bago umupo sa swivel chair ko, binuksan ko ang cabinet sa table ko at inilabas ang dalawang folder. I was about to open the folder and ready to read, but I'll stop when I heard knocked on my door. Come in, sambit ko at bumukas ang pintuan sa office ko. Hi buddy, Hayes. I'm busy, baliwalang sambit ko, and he rolled his eyes. Kailan pa siya natutong nag-roll eyes? That's so gay. That's gay, you know? Naiiling na komento ko. Bakit babae lang ba ang marunong mag-roll eyes? Sila lang ba ang may karapatan? He asked with his voice full of bitter. Whatever Hayes, I have a good news. Hayes, the last time you've said the same words. It wasn't a good news. Bro, I told you naman kasi na for you it's a bad news, while for me, it's magandang balita, saad niya at kumunat ang noo ko. Kailan ka pa natutong mag? Don't say that. Umiling na lang ako sa kanya. So, what's your good news then? Seryosong tanong ko, then he plastered a big grin on his face. Well bud, he didn't finish his word, dahil biglang bumukas ang pintuan. Hi, doktor na iwanan. Sinaman ko ng tingin ng mga luko. Kanya-kanya talagang papuri eno. Note the sarcasm. What are you doing here? Malamig na tanong ni Hayes sa kanila. It was Zale, na tinawag akong. Show nga. It was Alpha na tinawag naman akong Boplax, and it's Ashton na tinawag akong naiwanan. The rest ay sina Andre, Morzan, Zafi, Leo and Bod. Yeah, alam ko na lahat ang mga pangalan nila, dahil sila ang nakasama ko sa loob lang ng isang taon. Leo, di ba ikaw ang private investigator ni Madam Natanya? Bakit wala kang alam kung nasaan siya? Pag-iiba na tanong ni Zale kay Leo na naka-poker face lang. Don't know, malamig na sambit ni Leo, at tumingin pa sa akin. What? Inusenteng tanong niya sa akin. I know, you knew it. Ismad na saad ko. Alam ko na alam niya kung nasaan si Natanya. Hindi niya lang masabi dahil nirespeto niya ang desisyon ni Natanya, at hindi naman ako namilit na magtanong pa. So, baliwalang sambit niya, at tinuon ang tingin sa cellphone niya. Kawawa. Otomatikong napalingon ako kay Ashton. Mabilis na sinulyapan naman niya ako. Kawawa pala si Leo, na in love na nga. Doon pa sa tigreng babae, dugtong niya. Shut up, Leo, seriously. Ano ang ginagawa ninyo sa office ko? Gusto ninyo bang isa-isahin ko kayong ihulog mula sa building ko pababa, at nang maging bangkay na kayo? Pagalit na sabi ko and of course it's a joke. Hindi nila yan siseryusuhin. Napaka-harsh mo naman, nakatulalang komento ni Alphan. Doktor katapos nasasabi mo yan sa amin. Morzan, akala mo naman ay nasaktan siya sa sinabi ko. Dapat sa'yo ay maging killer na, ani Zafrail. Go ahead Dave, isa-isahin mo kaming ihulog, nang unti-unti kang mawala ng bagong kaibigan na tutulong sa'yo sana, mayabang nasambit ni Andre at prenteng umupo sa sofa ko, at ipinatong pa ang paa niya sa table ko. Yeah, right. Agree. Me too. Tutulong sana. The last time you help Hayes, ay para lokohin ako na aalisin at Anya kasama ang Derman na iyon. Tapos you gave me the wrong information about them. Mawala na sana kayo. Sigaw ko at loko-lokong tumawa lang sila. Habang si Bud ay ngumisi lang. Iyong taong inaasahan ko na matino. Siya lang pala ang mas malala kaysa sa iba. Totoo Dave, we help you this time. No scams na, ani Bud at lumapit sa akin. Umupo siya sa visitor's chair. Mga loko talaga kayo no. May good news ako tapos sisirain ninyo lang ang moment ko. Sigaw naman bigla ni Hayes at tumayo pa. Isa-isa tiningnan ng mga kasama niya. Oh, nagmo-moment ka. Kanino? Sa taong show nga at Boplax rin. Morzan, isa na talaga. Ipakakaladkad ko na kayo sa security ko. Isa na lang talaga sisipain ko kayo rito eh.
Banta ko at tumahimik naman silang lahat. Sige na nga, ikaw na ang spokesperson namin, ani Zale. Mga pasaway. Umupo ulit si Hayes at seryosong tiningnan naman ako. Bipolar talaga ang lalaki. So Dave, anong feeling na iyong taong hinintay at hinanap mo ay biglang dumating? Kaagad naman bumilis ang tibok ng puso ko. What? She's back. Napahinto ako, she's back. Kung nabalitaan ko na bumalik na siya, at sa mga loko pa. Mawala na lang sila dahil napakasinungaling nilang lahat. As if maniniwala ako. Seriously, did you heard that, brothers? Hindi kami bingi. Di huwag. Bahala ka. Mawala na siya. Sinaman ko ng tingin si Zafrael, at tinaasan niya lang ako ng kilay. Totoo bro, bumalik na siya. Hayes, sinungaling ka, natulala bigla si Hayes sa sinabi ko. Ewan ko sa'yo. Bahala ka. Aniya at padabog na lumabas. Ayokong umasa na naman, ayoko. Ginawa na nila ito sa akin, hindi lang nakadalawang beses kundi maraming beses na. And I lost count. Bahala ka sa buhay mo. Mawala na siya kamo. Maghintay ka sa wala. Inang lalaki iyan. Naiwan si Bud at Andre. Sorry bro, alam kong napakaraming beses na kaming nagsinungaling sa'yo. Masarap ka lang talagang lokohin, dahil doon namin nakikita ang totoo mong nararamdaman, at kung gaano mo siya kamahal, at dahil mahina ang makina mo, ay hindi mo kaagad na-realize ito. So that was true, not Anya is back, nasa sayo na kung maniniwala ka o hindi, basta na-inform ka na namin, he said. He tapped my right shoulder at tahimik na lumabas. It's time to move Dave, nandyan na siya, bakit hindi ka pagagalaw? Ani Andre at lumabas na rin. Mga loko ang lalabo nilang lahat. Nag-vibrate bigla ang phone ko, kinuha ko naman ito at binuksan. It's our group chat. Natanya POV. Welcome back Madam Natanya. Masayang bati sa akin ng kapatid kong si Pex. Ngumiti ako sa kanya at lumapit sa pwesto niya ngayon. Nag-open arms pa siya at ngiting-ngiti naman ako na niyakap siya ng sobrang higpit. How's the company? Tanong ko habang yakap ko siya. Nakakatampo, buti pa ang kumpanya, tinatanong kung maayos ba. Ako na kapatid mo. Hindi. Ang daye. Nagtatampo niyang reklamo, at impit na napatawa ako. How's my little brother? Is he already taken? Natatawang tanong ko, at pinisil niya naman ang ilong ko. Fine as usual, but naging mas mabuti na ako. At last narito ka na ate, how about you? Kamusta? Inakbayin ko si Pex. Never been better. I see, napapailing na sabi niya, at ngumiti na lang ako. Iginiya niya ako paupo sa sofa. Want drinks? No thanks, little brother. Pinasadahan ako ng tingin ng kapatid ko, at pagkatapos ay ngumisi pa siya. I like your new hairstyle, short hair and color red, Anya. Nagpagupit kasi ako, kaya ngayon hanggang leeg na lang ang buhok ko na kinulayan ko pa ng red. Sinuklay ko naman ito gamit ang kamay ko at ngumisi, ayos ba? Maganda, mas lalo kang gumanda ate, Anya, at humilig sa likuran ng sofa. Bulag siya kung hindi niya makita ang tunay na ikaw. I think this time mahuhulog na iyon. Otomatikong napatingin ako ng seryoso sa kanya. Umiling ako at tumawa. Bigla naman siyang sumeryoso na agad kong ikinagulat. I know your hand was injured in a long time ate. Kaya ka umalis sa pagiging doktor mo. It's hard seeing you like that ate. You loved your job but kinailangan mong umalis dahil na-injured ka. So, sapat na ba ang isang taon mong pagkawala? Magaling na ba ang kamay mo ate? Tinaas ko ang kaliwang kamay ko, para ipakita sa kanya at ngumiti naman siya sa akin. Medyo okay na pero may iniinom pa akong gamot, para mas gumaling pa siya, I told him. That's good to hear that ate. Are you ready to face him? Yes, but I want to surprise them. Nakangising sambit ko, at hamalakhak lang siya. Oo, handa na akong makita at harapin siya, dahil sa ngayon nakamove on na nga ako sa kanya. Tanggap ko na lahat ang ginawa niya sa akin, pero mahirap naman itong kalimutan. Mananatili sa puso ko. Nagulat ako nang biglang tumayo ang kapatid ko, at marahan na hinatak ako sa kung saan. Saan mo ako dadalhin Pex? Naguguluhang tanong ko sa kanya, at nagawa pa ako nitong akbayan.
Binuksan niya ang pintuan ng office ko, at pinona niya akong lumabas. Mag-celebrate tayo ate. Welcome back party, nakangising sabi niya. At dahil nga nakaakbay sa akin ang kapatid ko, ay naisama ako nito na makalapit sa isang babae. Wait, where's my secretary? Did you replace him? Gulat na tanong ko kay Pex. Where's Bud? No, nag-resign na siya nung nanganak ang asawa niya. And he started working his own new business, sagot niya sa akin. What business? Kunot noong tanong ko. Hotel, I guess. He's rich ate. Don't you know that? His father is a business tycoon too. What the? I didn't know. Aha. Hey, Miss Leogracia, can you set the schedule. And make an invitation cards for my big sister. Welcome party, tonight. Medyo nagulat ako dahil formal, at malamig na nag-utos siya sa secretary niya. I glanced at Miss Leogracia. She's quite pretty and seems smart. Walang emosyon ang mukha niya, at seryoso lang siyang nakatitig sa kapatid ko. Malamig na malamig talaga ang mga mata niya, at mukhang matapang ang maamo niyang mukha. Right away sir, malamig na sagot niya at mabilis na nag-type sa computer nito. Wow, I think my little brother found his match. A cold girl just like him. Alright, make it faster and after that give the invitation cards to the important persons we have, alright. Yes sir, sagot nito kay Pex, na hindi man lang sinulyapan ang kapatid ko. This is first time. By the way, this is my big sister, the big boss. Pakilala ng kapatid ko sa secretary niya. Tumayo ang babae at lumapit sa akin, naglahad siya ng kamay sa akin, na ikinagulat ko nang bigla siyang ngumiti sa akin. A very beautiful smile. Leogracia po madam, ngiting pagpapakilala niya sa akin, at tinanggap ko ang pakikipagkamay niya sa akin, saka ako ngumiti sa kanya pabalik. Natanya Belmonte, you are beautiful, I said. Walang halong biro, talagang maganda siya. I chuckled when she blushed. Thank you po madam. But you are beautiful more than me, nahihiyang sabi nito. Of course, she's my sister. Malamig na singit ng kapatid ko, at napalingon sa kanya si Azariah pero saglit lang. I know, aniya at tumingin sa akin si Azariah. Even her name was beautiful. Wait, Leogracia, how are you related with Levi Izzy Leogracia? Tanong ko at medyo nagulat pa siya. Is that a personal matters madam, saad niya. What? Magtatanong pa sana ako nang bigla naman akong hinatak papalayo ng kapatid ko. Bastos ka talaga kahit kailan Pex. Bulyo ko sa kanya at bahagya pa siyang siniko. I hate that girl. Kinakabahan ako sa tuwing nasa paligid lang siya, at malapit sa akin, para siyang multo, anito. Napangisi ako sa tinuran niya. Wow, crush mo siya, no? I teased him. No, Terry na nga, mukha siyang namutla sa sinabi ko. May something talaga siya sa secretary niya. Kunwari ay ayaw niya kay Miss Leogracia. Dave Benson POV. Naglalakad ako papuntang parking lot, when I received a message from the kindergarten teacher, na wala raw pasok this morning ang mga estudyante. Kung sinabi niya lang sana kahapon na wala namang pasok ngayon, ay baka sana nasa mansion namin ang mga anak ko, naglalaro. Kaagad na pumasok ako sa kotse ko, nang makarating ako sa parking at nagmanyobra na. A few minutes later I reached the school. Bumaba ako agad, at naglakad papasok sa gate. Tumungo lang sa akin ang security, iilan lang ang mga estudyante sa school na ito. Habang naglalakad ako mula sa malayo, ay natano ko si Helly. Huwag niya sana akong makita. Dadaan na sana ako sa ibang direksyon, nang nahuli niya akong nakita sa gawi ko. Dave hey, masayang tawag nito sa akin, at tumakbo siya papunta sa akin. Palihim na napairap ako. Ayoko sa kanya, masyado siyang madaldal. Mama naman po, nang iiwan. Heist. Reklamo ng anak niya na si Heaven, kasing edad lang ito ng kambal ko. Cute na bata. Madaldal lang talaga ang nanay nito. Nandyan na rin ang kambal mo Dave. Isasabay ko sana, at ihahatid sa hospital mo, pero narito ka na pala, masayang sambit pa niya. Daddy, napalingon ako sa kambal ko na tumatakbong lumapit sa akin. Careful babies. Nag-aalalang sigaw ko.
Aatakihin ako sa puso sa tuwing nakikita sila na tumatakbo. Yay! Daddy! Nagpabuhat kaagad si Margarita sa akin, at hinalikan ako sa pisngi. Nang lalambing ang anak ko. Nakakainis ang teacher na iyon no. Hindi sinabi na wala namang pasok ngayon, singit ni Helly. Madaldal talaga siya. Tipid na ngumiti lamang ako sa kanya. Wala naman akong maisip na isagot sa kanya. Wala akong planong makipag-usap sa kung sino-sinong tao. Hi po, Tito Dave. Bati sa akin ni Heaven, at kumaway pa sa akin. Hello, little cute, ngiting bati ko rin sa kanya, at natawa ako nang tinakpan niya ang mukha niya, gamit ang book niya. She looked shy. Mahiyain talaga siya kapag ikaw na ang kinakausap, Dave. Baby, don't hide your face. Natatawang sambit ni Helly, at pilit na tinatanggal nito ang book ng anak. Mama naman nakangusong reklamo nito. She's really cute right daddy? Nagulat ako sa biglang singit ni Drunk, yeah. Let's go, ihahatid ko na kayo sa mansion natin. Daddy, boring sa bahay. Can you please sama na lang kami sa iyo dad? Malambing na tanong niya sa akin, at mahina ko na kinurot ang pisngi niya. You have toys, you can play with your kuya Drunk. Hindi ka maboboard niyan, suhestyon ko na ikinasimangot niya. Daddy, I don't like that. Kuya hates playing with me. He's always busy reading his books. A nerdy one. He's boring too. Sabi nito at mabilis na namula ang mga mata niya. Masyado talagang spoiled si Margarita. Kaya kung ano ang gusto niya ay dapat na susunod. Margarita, I love playing with you baby says. It's just that I really hates playing with adults. You see, I'm not a girl, dahilan ni Drunk. Ang cute nila. Kung magkapit-bahay lang tayo, you can play with my daughter Heaven, Margarita, singit na naman ni Helly. Yes, Heaven happily said. Thank you Tita Helly, oo nga. You're welcome Margarita. So, let's go. Sabay na tayo maglakad. Nginitian ko na lang siya bilang sagot. Alam mo Dave, ang anak mong si Margarita ay may crush na yan, pangdadaldal pa ni Helly sa akin, habang nagsisimula na kaming maglakad. Tita, don't, suwi ng anak ko. Why Margarita? Nahihiya ka no? Sila lang ang nag-usap habang palabas na kami ng school. Not Anya POV. Restaurant ito ni Bud, sambit ni Pex nung makaupo na kami. Dinala niya ako sa isang mamahaling restaurant, at masyadong maraming customer ang kumakain. Malaki rin. Maganda sa loob at maganda ang atmosphere. Romantic restaurant. That's gay, komento ko at tumawa si Pex. Weird, natatawang sambit niya. May lumapit sa amin na isang waiter at may ngiti sa labi. May I take your order? Ma'am, sir. Magalang na tanong nito sa amin, at binigyan kami ng tig-isang menu. Inabot ko naman ito at ong order na rin ng makakain. Dave POV. Kanina ko pa nararamdaman ang vibration ng phone ko sa pocket ng pants ko, pero hindi ako nag-abala na e-check pa ito. Baka yung mga pasaway lang ang nanggugulo. Ay, pwedeng sumabay sa inyo Dave. Hindi ko kasi dala ang kotse ko. Tiningnan ko si Helly at malawak ang ngiti niya. Mukhang nagpapaawa pa. Sige na daddy, isabay na po natin sila, ani Drunk sa akin. Dadaan mo lang kami sa romantic restaurant, pero kung ayaw mo ay okay lang naman. Nakaka-guilty naman kung hindi ko sila isasabay, pero may pagkakataon naman na siya ang umaasikaso sa kambal ko, kung may activities ang mga ito na hindi ko naaasikaso. She's a good mother, I can say that. Yung kadaldalan niya lang talaga ang ayaw ko sa kanya. Sure, sambit ko at binuksan sa kanila ang pintuan sa passenger seat. Salamat. Maingat na ibinaba ko si Margarita sa upuan at sinuotan ng seatbelt. Thank you daddy, nakangiting pagpapasalamat nito sa akin. Hinalikan ko siya sa noo niya and she giggled. Sumakay na ako sa kotse ko pagkatapos. Katabi ko si Drunk sa driver's seat na patingin-tingin sa likuran. Eyes on the road Drunk, kuha ko sa atensyon niya. Kunot noong nilingon ako nito. What daddy? Ikaw po ang driver, hindi ako, katwiran niya. Umiling na lang ako at nagmaneho na sa romantic restaurant. We reached the resto a few minutes later, and I parked my car. Salamat ulit Dave, pero bakit hindi na lang kayo bumaba, at sumabay sa amin para mag-lunch?
Ma 8 AM pa lang po ng morning, anong lunch? Inosenteng tanong ni Heaven sa mama niya. Baby, advance lunch kasi iyon. So, ano na Dave? Ngiting tanong pa niya. Daddy, sama na po tayo. Gusto ko na ring mag-advance lunch. Margarita, as usual mahilig talaga itong kumain. I have still work to finish, but alright. Sure, sambit ko at bumaba na rin. Hinawakan agad ni Margarita ang kamay ko, at patalon-talon pa. I want spaghetti daddy ha. Sure baby, ngiting sagot ko. Not Anya POV. Tinaptap ko ang table habang nakamasid sa kapatid ko, na nakakunot noong nakatingin sa phone niya. What's with that face, lil brother? Curious na tanong ko. That secretary. Pinapangunahan niya talaga ako. What about her? Tanong ko at bamantong hininga siya. Wala po, sabi ko at umirap ako. Dito tayo. Tumayo naman ako. CR lang ako, pex ha. Palm ko sa kanya. Sure, sagot nito na abala pa rin sa phone niya. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad. Dave POV. Dito tayo. Masayang sambit ni Helly, at umupo kami sa vacant seat. Tumingin ako sa tabi ng table namin, at may tumayong babae roon. Umupo na lang din ako, pero nagulat ako nang biglang sumigaw si Margarita. Mommy, mommy, baby. Nagulat ako nang bigla niyang yakapin ang baywang ng babae, na nakatalikod. Baby Margarita, what are you doing? Come here, she's not your mom. I told her. Tumayo ako at lumapit sa kanila. No daddy, si Mommy Natanya po siya. Mommy, you came back po. Margarita, tawag ko sa anak ko. Huminto ako nang makita na hinawakan ng babae ang braso ng anak ko, at unti-unti siyang humarap sa amin. Parang naging slow motion ang lahat sa akin, nang makita ang hitsura ng babae. Her short red hair. Natanya, Mommy, si drunk naman ang sumigaw. Hey, long time no see, nakangiting sambit niya, at kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Hi Dave, how are you? Nakangiting tanong niya sa akin, na dahilan na kinabahan pa ako bigla. Why I have this feeling that I want to hug her tight. Did I missed her? Pero, nakakapanibago, dahil mukhang nakamove on na siya. At sa isipin na nakamove on na nga siya sa akin, ay parang may kumurot bigla sa puso ko. Ganito ba ang pakiramdam na makita ang taong mahal mo, na parang hindi ka na importante sa kanya? At hindi ka na mahal. Based on her expression, ay mukha talagang nakamove on na siya sa akin. Did she? Hi, I shuddered. Kinakabahan talaga ako. Dave, who is she? Tanong sa akin bigla ni Helly, at hinawakan pa ako sa braso. Tiningnan ko ang mga mata niyang bumaba sa braso ko, na hawak ni Helly. Oh, you are with someone. What is this? A family. Mama, she's beautiful. She looked like Margarita. Biglang singit ni Heaven. Of course, she's our mother. Masayang sigaw ni Margarita, at yamakap siya sa baywang ni Natanya. Hi little cute, what is your name? Natanya asked Heaven. Heaven po, so kayo po si Natanya. Aha, whoa. You're same with Margarita, she's my friend, you know. I see. Lumapit bigla sa amin si Natanya.at naglahad ng kamay kay Helly. Hi, I'm Natanya Belmonte, you. Helly Zabrino is my name, ngiting sambit naman ni Helly, at hindi pa niya tinatanggal ang kamay niya sa braso ko. At bakit hindi ko man lang inalis? Because I can't still move. Oh, Heaven, lumuhad bigla si Natanya sa tapat ni Heaven. Vince Perez. Wait, no, he's not. Biglang nagpanik si Helly, at hinatak ang anak niyang si Heaven. Kunot noong tumayo si Natanya, at tumingin sa akin tapos kay Heaven. Then kay Helly na naman. Hindi siya ang tatay ng anak ko, Natanya Belmonte. Dave ex-wife. Lumamig bigla ang boses ni Helly, at napatingin ako sa kanya. Umatras siya. It can't be. Helly. Ow. Are you dating each other? Sorry, did I interrupt you? Otomatikong napalingon ako kay Natanya. Natanya, you know me. Sino ba ang hindi makakakilala sa Lady Star? Sikat na sikat ka.
Sarkastikong sagot ni Helly. Ilang segundo kaming natahimik hanggang sa, Madam, you're back. Hey, long time no see. Na-miss kita, Madam. What the? Narito ka na nga. Hi Nat Anya. Nat Anya, bumalik ka na nga. Mas gumanda ka, Madam. Red hair, short hair. Wow. Na-miss Nat Anya. Kayo pala. Hey, you're still the same. Maingay at pasaway pa rin. Natatawang sambit ni Nat Anya. Gumanda ka lalo, masayang sambit ni Zafrail. Zafi, mas gwapo ka ngayon ah, pabirong sinuntok niya si Zafrail sa balikat at tumawa lang ito. Grabe, ang ganda-ganda mo ngayon, Madam. Sambit naman ni Zale. Na out of place na kami rito. Oh, Mama, that hurt. Napalingon ako kay Heaven, nang bigla naman siyang sumigaw. Helly, nasasaktan yung anak mo. Sigaw ko at lumapit kay Heaven na umiiyak na. Namumula na ang braso nito, dahil sa higpit ng pagkakahawak ni Helly sa bata. Sorry baby, masakit ba? Doon lang yata natauhan si Helly at lumvel sa anak. Lumapit ako at lumuhod. Let me see. Inagaw ko ang braso ng bata at sinuri ito. Bumaon yata ang kuko mo sa balat ni Heaven, kailangan itong lagyan ng ointment para hindi mamaga. Oh, masakit po, naiiyak na sabi nito. Gagamutan natin yan baby, sambit ko at yamakap sa akin ang bata. Helly Yashrain. Napatayo ako nang magsalita si Zale. Kilala mo siya, Zale? No. Yes. Medyo nagulat kami sa sagot ng dalawa, pero magkaiba naman. Hindi ko siya kilala, let's go Heaven. Uwi na tayo. Mama, Tara na umuwi. What are you doing? Nasasaktan yung bata. Ani Zale at natahimik kami. Ano bang pake mo ha? Sigaw ni Helly rito. Hey, ano to reunion? Singit naman ni Pex. What the? Reunion? Tapos what's with them ba?